pag-uusapan natin ngayong gabi, mahalaga po dahil sa unang-una, condolence po no sa lahat ng mga senior citizen na mga orangutan at syempre mga chimpanzee, mga nanggugulo, oo, sa Planet Jurassic Park, NEMIC, oo, na kung saan ay nawala ng pag-asa dahil hindi nila makita yung Dragon Ball ni Sang Goku. Kaya po, ayun, nagsisiiyakan ang mga hudas sa ating bansa na gustong pabagsakin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na alam naman nila kahit tapalan nila sa damakmak na pera nila ang tao, hindi na po maniniwala sa kanila. Dahil maganda po ang mga nangyayari sa ilalim po ng pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. No? Dapat sa mga nanggugulo na ito, isa-isahin po natin ito mamaya. Dahil ito yung araw na dapat ay ipagluksa at ipagsindi ng kandila ng mga alinganga na ito na kung maghabol-habol pa sila ng pagsampa ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, ay basura naman ang laman. Oo, sa mga Duterte de Hard supporters dyan at iba pang mga puwersa politikal na tatahi-tahimik lang pero tinatraidor ang presidente, ay abay umayos kayo dyan. Nandito pa kami na mga matitino na nagbabantay po sa inyong mga galaw. Hindi po namin palalagpasin yan. Dito po sa Bingador, pag-usapan po natin ngayong gabi ang kamalasan no ni Chavez Singson, ni Attorney Topacio, oo, ang tawag sa Topacio, and at the same time itong si dating congressman na Paras, oo ba kasama pa nila itong si Kati Binag, no? Anong alam niya sa mga social issues? Sige po, bear with me. Oh, once again, ito po ang inyong munting tinig. Magsasama-sama tayo sa loob ng mahigit sa isang oras. Oh, pasensya na po kung hindi ko kayo mabanggit-banggit dahil wala po akong hinahawakan ngayon na cellphone kasi naka-charge. So yung monitor ko lang yung aking tinitingnan. So by the way, mag-uumpisa na po tayo mga kamunting tinig. Okay? So ngayong araw, January 22, 2026, ano po ang mga nangyayari? Ito po yung araw na ipinagdiriwang natin ang kabiguan ng mga nanggugulo na kung saan pinamunuan ni Gurang Chavez. Eh, hindi nga makakapag-rebat kay Pebbles eh. No? Ito namang, alam ninyo sa totoo lang, yung kanilang ginagawa na pagsampa ng kasong impeachment, mamaya, i-discuss ko sa inyo kung ano po ang dahilan dyan. Oo, by the way, nais ko lamang pong pasalamatan ang lahat ng mga loyalista, lahat ng mga bingador, syempre na magiging okay ang health ng ating mahal na Pangulo dahil ang mga demonyo nag-aabang sila. Abay, nagdadasal na sila, namamatay ang Pangulo, kung ano-anong magyari. Pero sabi nga ng Pangulo, huwag kayo masyadong ma-excited. Ha? Dala po ng, syempre, may edad na. Oh, ayaw namin na magtagumpay ang balak ninyong masama laban sa Pangulo dahil ayaw naming palitan ang Pangulo ng baliw at may saltik na leader. Kasi pag ganun yung karakter mo, baliw, may saltik at nagbaliw-baliwan, aba, paano po uunlad ang bansa niyan? Ang ganda po naman ng momentum ngayon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So isa-isahin po natin yan. Oo. So magtanong kayo, munting tinig, ano ba yung side mo tungkol po sa pagsampa ng pangatlong impeachment na kung saan inis na inis sila dahil po sa hindi po tinanggap ng Kamara. Kasi wala ang Secretary General doon eh. Alam nyo, sa totoo lang, lahat ng ating mga kababayan, hindi po yun panggigipit sa kanila. Actually, yung unang impeachment, bakit tinanggap? 'Di ba? Alam mo, kasi nandoon ang Secretary General. Siyempre, tatanggapin talaga yon. At saka kung hindi tinanggap, yung impeachment complaint nila Chavez, di maghanap na naman ng mauto niya para magsampa na naman ulit. So ano problema doon? Bakit ninyo sisisihin ng gobyerno? Wala namang pakialam si Pangulong Bongbong Marcos dyan kung nag-file kayo. Kasi hindi naman po pwedeng impluwensyahan ng executive ang magiging desisyon ng legislative body. Kasi each and every one of us, both organizations, civic society, individual,
welcome po na magsampa ng impeachment complaint sa impeachable officials. E di magsampa kayo ulit. Hindi na idamay ninyo ang presidente, idamay ninyo ang demokrasya, idamay ninyo ang mga matitino. Oh. So ngayon, yung inyong galawan na pagtatantrum nyo, paano mayabang kayo, papasok pa lang kayo sa kamara, ang ginawa ninyo, ito, ang dami-daming ang dami-daming mga bigatin na mga politiko, mga dipotpot at mga diponggol, no? Makapagmura tayo nito. Ang yabang-yabang nung nanalong vice mayor na ang ingay-ingay tungkol po sa eleksyon. Ipinagmamayabang. Ngayon, wala kayong naabutan. Hindi na kasalanan po ng ating mahal na Pangulo yan. Alam nyo, sa totoo lang, kung binabasa ninyo ang statement na ipinalabas ng Malacanang, napaka-welcoming po, no, sa part ng executive ang pagsampa ng kasong impeachment laban sa Pangulo. Kasi that's part of a democratic process. Ang problema sa inyo, masyado kayong nagiging tanga, masyado kayong nagiging bobo, kaya nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan ko, Udipokpok, naubos ang gamot na high blood, sa high blood, dahil sa nilunok lahat ng mga DDS at yung mga iba pang mga political, nagtatago kayo, manda kayo nagbabantay lang kayo, mga traidor kayo sa Pangulo darating ang panahon, bibistuhin namin kayo, lalong-lalo na dito sa Bingador. Hindi kayo makakaporma. Now, yung yung impeachment na isinampa, dapat tatanungin po natin yun. What are the credibility of those complainant? What are the really motives? Ano ang talagang dahilan kung bakit nagsampa sila ng kasong impeachment? Para at least mapag-iba naman ang usapan. Malihis, bantay kayo mamaya kaysa sabihin ko sa inyo kung ano ang tunay na dahilan. Ewan ko lang kung naisip din ito ng karamihan, pero hindi ko nakasalanan yon kung maiisip ko what are really reason behind bakit nagkakaanda-ulaga sila na magsampa ng kasong impeachment laban sa Pangulo. Kasi ang goal and objectives doon, number 1, tanggalin mo ang presidente sa posisyon. Kung karapat-dapat tanggalin ng Pangulong Bongbong Marcos, matagal na. Hindi nyo na kailangan pang mag-file ng impeachment. Kung may suporta kayo sa taong bayan, pwede na ninyo na alis ang Pangulo. Ang problema sa inyo, mga litsugas kayo, hindi kayo nag-iisip. You don't have support from the majority and defective impeachment complaint. Dumaan kayo sa proseso. Bakit yung mga naunang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos, tinanggap din. Ano ngayon kung halimbawa hindi kayo mag-develop kayo ng team nyo, another file kayo ulit. Hindi na sabihin ninyo ginigipit kayo, patay ang demokrasya, pero ito lamang ang sasabihin ko, mga kabingador. Ano ang kredibilidad ng mga ihudipokpok na ito na magsampa ng kasong impeachment? Si Chavit, nag-aalburuto yan. Alam mo kung bakit? Malilintikan siya sa katerban niya ng mga kaso na kakaharapin. Pangalawa, nag-aalburuto dahil hindi po nasunod yung pagdidikta nila sa presidente. Kasi ito yung mga taong diktador. Paano hindi nila mahawakan sa liig ang presidente? Matalino si Pangulong Bongbong Marcos at napakamakatao ang kanyang approach. Kinakalaban man siya, kung ako nga ang mag-isip, walang kalaban ng Pangulo Alam mo kung sino ang kumakalaban sa presidente? Yung may political vested interest. Alam nyo, ipapaalam ko yan sa inyo mamaya kung ano po yung political vested interest ng mga hinayupak na ito. Bakit nagkakaundalaga sila na magsampa ng kasong impeachment? Anong impeachable offense ng Pangulo? Gawan-gawa nyo ng kasalanan, pagkatapos ikukondisyon nyo. Tingnan ninyo, even though the political scientists in our country, walang impact yung pag-submit ng impeachment complaint. Gets? Kayo